Kabanata 7361. Huminga ng malalim si Jeffrins, dahan-daang tumalikod para harapin si James, at sinabing, dahil wala na ang pusa sa bag, hindi na kailangan pang itago. May kasama ka ba si Frona, James? Sumimsam si James ng kanyang alak at nakangiting nagtanong, so what if I do? Matigas na sabi ni Jeffrins, pakiusap ibigay mo siya. Siya ang Kaeloro Supreme, ang gulugod ng Destiny Sect. Kung wala siya, ang Xanadu at Health Realms ay haharap sa mga sakuna. Ang mga banal na nilalang ng Health Realm ay walang alam sa maraming bagay. Sa katunayan, ito ay pinakamahuhusay na hindi kailanman makikita ang katotohanan. Kung hindi, hindi magiging mapayapa ang Health Realm. Ito na naman. Dahil gusto mong maging malabo at makipaglaro sa akin, baka turuan kita ng leksyon. Saglit na nag-isip si James, pagkatapos ay nagtanong, narinig ko na ang paglamon sa Kaeloro Supreme ay madaragdagan ng aking lakas at hahayaan akong maging walang talo sa Health Realm na bumulalas, nilamon mo siya. Pinandilatan siya ni Jeffrins, pinatahimik siya. Pagkatapos, nilingan niya si James at sinabing, sa lakas mo ngayon, ikaw ay isang mabigat na pag-iral sa Health Realm. Ang kulang sa iyo ay ang pagbibinyag ng 49 na Taoism. Itinuro ang historical palace sa likod niya, nagpaliwanag siya, naroon ang 49 na kaldero at natitirang 5 kayamanan. Isang hakbang na lang ang kailangan mo para maging Supreme Path at magkaroon ng kontrol sa Health Realm. Ibigay mo siya sa amin, at magagawa mong maging pinuno ng Health Realm nang hindi mo siya kailangang gawin. Ngumisi si James, huwag kang magsinungaling sa akin. Maaaring hindi ako ang pinakamatalino, ngunit hindi ako tanga. Bilang Kaeloro's Gods of Nothingness, dapat mong malaman ang tungkol sa Lear Tribulation, di ba? Nagulat sina Jeffrins, Amos, at Quintinus. Biglang sumigaw si Quintus, ano ang gusto mo, Emperor Caden? Dapat kang maging mas direkta sa Kaeloro's Gods of Nothingness. Tiyak na sasagutin nila ang iyong mga kahilingan. Galit na tumingin sa kanya sina Jeffrins, Quintinus, at Amos. Maliwanag, ang kanyang pahayag ay kapaki-pakinabang lamang kay James. Mabilis na napaatras si Quintus, tumahimik sa ilalim ng kanilang masamang tingin. Itinuro ni James si Quintus at tumawa, syempre, ang banal na pagkatao ng Health Realm ang pinakamatino. Naiintindihan niya na may mga tuntunin sa ating kaharian. Dahil lahat ng tao dito ay may mataas na katayuan, dapat maunawaan ninyo ang lahat na walang kumikilos ng walang pakinabang. Itigil na natin ang kabog sa paligid. At maging tapat sa bawat isa. Sa isa't isa bagaman. Galit na galit si Jeffrins, tiniis niya ito. At tumango bilang pagsang-ayon. Basta ibabalik mo sa US ang Kaeloro Supreme, I'll allow negotiation. James pointed at Jeffrins and said with a smile, ganun pala. Pagkatapos ay ang pag-aaway sa Wuya Palace ay dapat na nasa pagitan ng mga nilalang ng Health Realm. Gayunpaman, ngayong narito na ang tatlong Kaeloro's Gods of Nothingness, dapat mong itaguyod ang hustisya para sa US. Sumimangot si Jeffrins. Gusto mong lutisin ng US ang Lear Tribulation para sa iyo. Dapat mong malaman na hindi iyon posible. Tumawa si James, masyadong madaming itatanong sa inyong tatlo. Hindi ako aasa dito. Nabanggit ko na mayroong 4 na puwersa sa loob ng Wuya Palace Mine, sa iyo, at sa 2 pa. Mabilis na nahuli ni Quintus. Nilingan niya si Jeffrins at sinabing, gusto niya ng tulong natin para harapin si Xanthocos at ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Paano kung tumahimik ka? Pinutol siya ni Jeffrins ng malamig na titig, saka lumingon kay James. Ang iyong kahilingan ay hindi madali. Nagkibit balikat si James. Kung gayon walang deal. Well, nagkataon lang, matagumpay kong naitayo ang formation na ito at kailangan ko ng ilang malalakas na kalaban para subukan ito. Paano kung tulungan mo ako niyan? Gayunpaman, isang pagkakataon lang ang binibigay ko. Mananalo ka ng malaking oras kung magtagumpay ka, ngunit kung mabaigo ka, huwag mo nang isipin na bumalik sa Xanadu Realm bilang Kaeloro's Gods of Nothingness. Kayong tatlo ay kailangang manatili dito. Ang mga salita ni James ay isang tahasang pagbabantes sa kanila.
Namuo ang galit ni Jeffrins nang makita ang mapang-asar na ekspresyon ni James. Siya ay tusong nagpakana na gamitin ang mga ito para harapin ang kanyang mga kalaban at bigyan siya ng daan para sakupin niya ang Wuya Palace. Sa paggawa nito, nilalan niya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa kanya. Ito ay isang perpektong plano ng paggamit ng iba upang gawin ang kanyang maruming gawain. Nilingan niya si Queen Tinas, tahimik na minumura ito. Hindi ba't ang tanggang ito ay sabik na gumamit ng dahas ngayon lang? Bakit wala siyang sinasabi ngayon? Sapat na ba ang isang sampal para mapaamo siya? Tumayo si Amos at bumulong, hindi tayo madaling magtiwala sa kanya, ang iyong pagka-Diyos. Dapat man lang natin siyang ibunyag kay Frona at ipakita sa amin ang Kailoro Supreme Scepter para patunayan na mayroon siya. Kumunot ang noo ni Jeffrins. Ang ibig mo bang sabihin ay pumayag ka sa kondisyon niya? Marahang tumanggo si Amos. Kapaki-pakinabang na tulungan siyang patayin si Xanthocos at ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath kung talagang mayroon siya. Ang kanyang sinseridad sa deal ang pinakamahalaga. Halos magkabuhol ang mga kilay ni Jeffrins. Yung sincerity niya. May sinseridad ba ang tusong lalaking ito? He's obviously trying to play US. Quinunos should at James Hay, since you have already put forward a condition, you should show us that you have what we want. Nakangiting walang pakialam si James at winagaway ang kamay. Isang itim at puting liwanag ang kumislap, na nagpapakita kay Frona na may hawak na kumikinang na cetro. Napabulala si Queen Tinas, si Frona. Iyan ang Kailoro Supreme Scepter sa kanyang kamay. Umalangaw-ngaw si Amos, iyan nga ang Kailoro Supreme. Hindi siya nagsisinungaling. Minura sila ni Jeffrins sa kanyang isipan ngunit tumanggo siya bilang pagsang-ayon sa mga pahayag. Mula nang nagpakita ang pinili. Gayong katapatan, at ang aking dalawang kasama ay nagpakita ng ay handang tumulong sa iyo, sasang-ayon ako sa iyong kalagayan. Bumaling siya kina Queen Tinas at Amos, pagkatapos ay nagturo. Since pumayag kayong dalawa sa kanya. Kondisyon, ang gawain ng paghahanap. Ang Xanthocos at ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay magiging iyo. Sige na. Natulala sina Queen Tinas at Amos, na pagtantong inihagis ni Jeffrins ang responsibilidad sa kanila. Sinaman sila ng tingin ni Jeffrins. Ano? Hindi ba kayo desperado na iligtas ang Kailoro Supreme? Nagdikit ang mga labi ni Queen Tinas at Amos sa manipis na linya. Pinagalitan nila si Jeffrins dahil sa kanyang kasuklam-suklam na paraan sa kanilang mga puso. Gayunpaman, samasang-ayon pa rin silang tumugon, pagkatapos ay nag-transform sa mga masa ng hangin at umalis. Pagkaalis nila, lumingon si Jeffrins kay James na may nakakaalam ng ngiti. Tama ang diskarte mo, James. Gayunpaman, hindi ako tanga tulad nila. Ang Frona na ipinakita mo sa US ay walang mga palatandaan ng buhay. Kahit na ang Kailoro Supreme Scepter ay mukhang tunay, hindi ko maramdaman ang anumang Daoismo sa loob nito. Talagang peke iyon. Kalmadong ngumiti si James at nagtanong, bakit ka pumayag sa deal kung napansin mo? Dahil gusto kitang makausap mag-isa. Pagkatapos sumagot, itinaas ni Jeffrins ang kanyang kamay at tinatakan si Quintus. Pagkatapos, siya naglabas ng black and white energy at tinatakan ang lahat sa lugar, kasama ang Historial Palace. Nagulat si James sa makapangyarihan at mabilis na silang teknik ni Jeffrins, na mangha na siya ay napakalakas pa rin sa kabila ng pagkahati ng kanyang lakas. Nakangiting sabi ni Jeffrins, alam ko ang nasa isip mo. Akala mo sa pagpapaalis kina Queen Tinas at Amos, maaari mo akong manipulahin sa iyong kalooban. Siguradong nakalimutan mo na sa mga Kailoros Gods of Nothingness, pangalawa lang ako kay Frona. Sa mga tuntunin ng lakas at karunungan, mas mataas ako kay Queen Tinas at Amos. Kahit kalahati pa lang ng lakas ko ngayon, hindi garantisado ang pagkakataon mong manalo. Kung ano man ang advantage mo, meron din ako. Gayunpaman, kung ano ang kulang sa iyo, mayroon din ako. Dahan-daang inilagay ni Jeffrins ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, nakangiti pa rin, talagang makapangyarihan ang iyong porma sayon. Ito ay dapat na sapat upang mahawakan sina Queen Tinas at Amos.
Sa kasamaang palad, mukhang nakalimutan mo na ang isa sa mga yaman na ginamit sa pagbuo ng pormasyong ito ay nagmula sa aking Taoism. Pagkatapos magsalita, iniunat niya ang kanyang braso at pinakawala ng isang makapangyarihang nothingness aura sa formation sa ilalim ni James, na naging sanhi ng pag-ungol nito. Ang Exwam chessboard, na ginamit bilang pundasyon para sa 80 bulwagan, ay nanginginig ng husto, pagkatapos ay nagsimulang lumiit. Bakas sa mukha ni James ang gulat. Hindi niya inaasahan na susundin pa rin ng Zoem chessboard ang utos ni Jeffrins, kahit na nakuha na niya ang kontrol dito. Nang ang Exwam chessboard ay nabawasan sa kalahati ng laki nito, itinigil ni Jeffrins ang proseso at nagtanong, "Nakangiting, sa tingin mo ba ay matatalo mo pa rin ako, James?" Napapikit si James, nakaramdam ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng krisis. Napabuntong hininga si Jeffrins at sinabing, "Sige, tama na. Mag-usap tayo. Gaya ng sinabi ko kanina, dapat mong ibigay sa akin si Frona at ang Kaeloro Supreme Scepter. Pagkatapos, hindi tayo magkakaroon ng direktang salungatan ng interes. Pwede rin tayong magsanib puwersa. Magkakaroon ka ng control sa Health Realm, at 3 ang may control sa Xanadu Realm. Ito ay isang win-win situation. Maaari ko ring bigyan ka ng pribilehiyong malayang makadaan sa Zyresha Gate. Hindi ako makikialam sa mga gawain ng Health Realm at pahihintulutan kang magkaroon ng huling say." Matapos makinig sa mungkahi ni Jeffrins, sa wakas ay naunawaan ni James kung ano ang isang balanseng diskarte ng kabaitan at awtoridad. Sa isang pag-iisip, ibinalik niya ang Exwam chessboard sa orihinal nitong sukat. Pagkatapos, sinabi niya, "Si Frona ang aking pangalawang katawan. Hindi ko siya kayang ibigay sa iyo at hayaan siyang magdusa." Tungkol naman sa Kaeloro Supreme Scepter, mariing sabi ni Jeffrins, "Gusto ko pareho. Wala kang choice." Ngumiti ng masama si James at nagtanong, "So you think you have me cornered?" Jeffrins admittedly, "Yes. 1 am giving you a chance, so I hope you cherish it." Ngumiti si James. "Banta ba ito?" Malamig na sabi ni Jeffrins, "Iginagalang kita, James. Sa totoo lang, medyo interesado ako sa iyo. Sa lakas, kapantay ko si Frona. Sa itsura, hindi rin naman ako hamak. Mas maganda pa ako sa asawa mo, Thea. 1 metro hindi bababa sa iyo sa kapangyarihan, katayuan, at karunungan. Gagawa kami ng perfect match. Pinahahalagahan ko ang iyong talento at umaasa kang sapat na ang iyong katinoan upang maunawaan ang sitwasyon." Nang makita ang kanyang mapagmataas at matagumpay na ekspresyon ay huminga ng malalim si James at sinabing, "Mukhang nakita mo na ito." Kinalabasan. Tumawa si Jeffrins, "Huwag mong kakalimutan, Kaeloro's God of Kawalan. Walang makakatakas sa hawak ko." Bumantong hininga si James at tumango. "Kung gayon wala akong pagpipilian." Isang pagsabog ng Hadoufen light ang biglang kumislap sa palad ni James na naging isang itim at puting cetro. Mahuli, Kaeloro's Diyos ng Garuda. Nang matapos siyang magsalita, lumipad ang cetro patungo kay Jeffrins. Si Jeffrins, nakampante sa kanyang tagumpay, ay inabot ang cetro. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang kamay. Ay walang nahawakan. "How dare you?" Bago pa siya makatapos, isang malaking pormasayon ang bumagsak mula sa langit, na kinukulong siya sa loob. Ang pormasayon ay agad na napuno ng dumadagandong na kidlat at umaalulong na hangin. Ang makapangyarihang mga paghihigpit at mga hadlang ay na-activate na nag-trigger ng Waltraud power at mga nakakasilaw na ilaw upang punan ang espasyo. "James, sinungaling ka!" Sigaw ni Jeffrins, puno ng nakakasilaw na nothingness aura. Tumawa si James, "I admit, you are quite clever. Gayunpaman, ito rin ang iyong pinakamalaking kahinaan. Paano ka napakadaling paniwalaan?" Ikinaway ni James ang kanyang kamay, at nagsimulang umikot ang pormasayon na nakakulong kay Jeffrins. Ang mga siksik na spell na isinulat ni James kasama ang Nothingness Neon Pen ay naglabas ng nakakasilaw na itim at puting liwanag, na bumubuo ng napakalaking at masalimuot na lambat. Inaasahan na maaaring kontrolin ni Jeffrins ang Exwam chessboard, ginamit ni James ang 80 bulwagan ng Wuya Palace bilang bagong pundasyon ng formation. Gamit ang Historial Pestle, na-activate niya ang bagong formation at pinalakas ang kapangyarihan ng Exwam chessboard.
Matapos matrap sa loob ng isang seksyon ng formation, si Jeffrins ay galit na nagresulta sa kanyang pagkahuli sa mga pag-atake. Ilang beses siyang tinamaan ng kidlat at Waltraud power at malubhang nasugatan. Gayunpaman, habang napapalibutan siya ng liwanag, ang mga anteng-anteng na naglalabas ng mga intersecting na ilaw at isang makapal na kulay abong ulap sa itaas ng kanyang ulo ay humarap sa patuloy na pag-atake sa kanyang Kyloros shield. Ang itim at puti na kulay ubi gintong mga ilaw ay nagpakita ng salitang landas at umikot sa paligid niya, na nagpakawalan ng patuloy na pag-atake. Ang bawat hit ay mas mabilis at mas brutal kaysa sa huli. Bukod pa rito, dalawang espiritual na nilalang ang lumitaw sa loob ng Pormasayon, na ginagawang mas mahirap para sa kanya. Ang isa, na nagliliwanag sa pulang ilaw, ay nagpakawalan ng apoy na nagbabanta na ubusin ang lahat sa kanilang dinadaanan. Ang isa pa, isang sumisipol na bughaw na galit wind, ay nadobol ang lakas ng apoy, na ginagawang halos imposibleng depensahan ang kanilang mga pag-atake. Kahit bilang isang Kyloros God, natagpuan ni Jeffrins ang kanyang sarili na natalo laban sa mga walang humpay na pag-atake. Habang siya ay naghahanda sa counterattack, isang itim at puting panulat ang bumaba mula sa makapal na kulay abo na ulap sa itaas niya, na mabilis na tumakbo patungo sa kanya ng may nakakatakot na bilis. Arg! Si Jeffrins ay umiwas ng patagilid, ngunit ang panulat ay dumana sa kanya, na lumikha ng malakas na bagzo ng hangin na palm unit sa kanyang damit. Hindi pinansin ang kanyang nakalantad na estado, umatras siya sa isang sulok ng hanay, para lamang mapatalbog ng isang mahiwagang puwersa mula sa dingding. Kaagad pagkatapos, ang panulat ay tumusok sa kanyang katawan sa isang mabilis na tulak. Napaungol si Jeffrins nang bumagsak siya sa lupa at nilamon ng sumisikat na apoy. Siya ay sumigaw ng malungkot, at pagkatapos ay isang nagniningas na katawan ang pumailan lang sa langit, na natangay lamang ng isang marahas na galit wind. Ang walang humpay na pag-atake ay nagdulot kay Jeffrins ng tuluyang disoryentasyon. Hindi niya akalain na ang Pormasayon na kanyang minamaliit ay magkakaroon ng kapangyarihang tumayo laban sa isang Kyloros God. Naguguluhan siya kung paano epektibong magagamit ng isang historical being mula sa Health Realm ang kanyang supernatural powers at lakas sa pamamagitan ng isang formation. Sa huli, napagpasyahan niya na posible lamang kung si Frona ang tunay na utak. Ginamit niya si James para mag-set up ng bitag para akitin siya, sina Quintinus, at Amos sa Health Realm para lipulin sila. Kailangang ibinigay sa kanya ni Frona ang Pormasayon. Iyon lamang ang makatwirang paliwanag kung bakit siya, ang pangalawang ranggo na Kyloros God ng M-Nothingness, ay mahuhulog sa ganoong katakot-takot na sitwasyon. Mamatay. Sigaw ni Jeffrins, ang kanyang galit ang nagtutulak sa kanya upang magpakawala ng mga sunod-sunod na pag-atake ng palad. Isang malawak na stream ng nothingness aura ang nag-transform sa mga palad at tumangay sa kolum, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Sa pagkabigla ni Jeffrins, pagkatapos niyang basagin ang mga pader ng haligi ay isa pang layer na naglalaman ng mga nakakatakot na Pormasayon at mga paghihigpit ay nasa labas. Mabilis nila siyang pinalibutan, nahuli na naman siya. Frona, kasuklam-suklam kang asong babae. Si Jeffrins ay umuungal ng desperadong, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas upang palayasin ang mabangis na pag-atake. Samantala, naka-cross-legged si James sa pinakamataas na punto ng formation, kalmado at composed. Ang kanyang 49 na primordial spirits ay patuloy na naghahadges at kinokontrol ang supernatural power sa loob ng formation, na naglulunsad ng walang tigil na pag-atake kay Jeffrins. Pinigilan ni James na makisali sa malapit na labanan sa ilang kadahilanan. Una, gusto niyang subukan ang buong kapangyarihan ng bagong Pormasayon upang makita kung ito ay makatiis sa buong puwersa ng isang Kyloros God of Nothingness. Pangalawa, layunin niyang sukatin ang kasalukuyang lakas ni Jeffrins matapos mahati. Pangatlo, sinadya niyang i-delay ang oras. Alam niya na habang tumatagal ang tatlong Kyloros Gods of Nothingness ay nananatili sa Health Realm, mas hihina sila. Kaya naman, walang saysay na harapin sila sa kanilang pinakamataas na lakas. Sa pamamagitan ng pagbitaw kay Jeffrins ng matagal, ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nababawasan, na nagbibigay sa kanya ng mataas na kamay. Sa oras na iyon, ang kanyang kapalaran ay nasa kanyang mga kamay.
Sa tuktok ng Historial Palace, sina Zebinek at Lilibeth ay nababalisa. Nakikita nila ang napakalaking porma sayon na mabilis na umiikot mula sa labas ngunit hindi nila makita ang labanan sa loob. Tanong ni Zebinek, sa tingin mo mananalo si James, Lilibeth? Huminga ng malalim si Lilibeth. Ito, maging matigas. Kahit na pinaalis niya ang dalawa pang Kylo Rose Gods of Nothingness, si Yefrins ay kasing lakas pa rin ni Frona. Kahit nasa 50% lang ang lakas, ang isang banal na nilalang mula sa Health Realm ay hindi maaaring makalaban sa kanya. Kumunot ang noo ni Zebinek. Kaya maaari lang tayong manood at walang magawa. Dapat kong ipaalala sa iyo na kahit na hindi tayo mula sa Health Realm, mahigpit tayong konektado sa kapalaran nito. We're doomed if the Kylo Rose God of Garuda gains control over James. Pumikit si Lilibeth. Alam na alam niya ang kanilang mga kalagayan, ngunit ang pagsira ng selyo ng isang Kylo Rose God of Nothingness ay hindi madaling gawain. Hindi na tayo makapaghintay. Hindi man tayo makatakas, kahit papaano ay may dadaan natin ang kapangyarihan sa formation ni James. It's better than waiting for death, nag-aalalang sabi ni Zebinek at sinuntok ang selyo. Gayunpaman, ang kanyang Waltraud power ay tumalbog, na nagdulot sa kanya ng isang backlash. Nasugatan sa lakas, nagluwas siya ng dugo. Pinayuhan ni Lilibeth, huwag maging walang ingat. Hawak ni James ang 4 na Treasures of Nothingness. Maaari nating i-activate ang 4 na path. Ang mga kaldero at nabasag ang selyo ay tuwang-tuwa si Zebinek. Habang naghahanda silang umatras sa Historial Palace ay malakas ang Dagundong umalangaw sa labas ng selyo. Ang bagong porma sayon ay mabilis na umikot sa buong kawalan, na tila wala sa kontrol. Masama ito. Nawalan ng kontrol si James. Yung formation. Bilis. Buhayin ang landas na Chaldeans at sirain ang selyo. Nagmamadali si Zebinek and Lilibeth. Bumalik sa Historial Palace. Sa labas ng selyo, ang pagbuo ni James ay nagdulot ng kalituhan sa kawalan. Si James, na nakaupo sa pinakamataas na punto, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata sa magulong tanawin sa ibaba niya. Ang mga kolum sa loob ng formation ay unti-unting gumuho sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng Yefrins Kylo Rose lights. Mabilis ding lumiit ang X-Wing chessboard sa ilalim ng kontrol ni Yefrins, na naging sanhi ng pagkontrata ng diagram. Malubhang nasugatan sina Fennec at Hemmer sa proseso, at ang hindi mabilang na mga paghihigpit at porma sayon na ginawa ng Historial Pestle ay pumutok. Paulit-ulit na iniiwasan ni Yefrins ang Nothingness Neon Pen, na ginamit ni James bilang kanyang pangunahing pang-atakeng sandata, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang alalahanin ito. Kung ang Zirconia Path Scroll ay hindi kumilos bilang pader ng formation, ang buong formation ay gumuho sa ilalim ng counterattack ni Yefrins. Hindi pa ako nakakabuo ng isang tunay na espiritual na bono kay Fennec at Hemera, at ang pamumuno sa kanila ngayon ay nagpapatunay na hindi sapat upang bitag ang isang Kylo Rose na Diyos, bulong ni James at hinimok ang kanyang primordial spirits na ibalik ang porma sayon. Tumigil ka sa pagiging duwag na nagtatago sa likod ng isang porma sayon. Harapin mo ako, James. Masyado ka bang natatakot na kalabanin ako? Hindi ba't sinabi mong hindi ka magagapi sa Health Realm? Paano ka makakatakas sa labanan sa harap ko? Kalahati pa lang ng lakas ko ngayon. Umalangaw-ngaw ang panunuyan ni Yefrins sa loob ng formation. Ang kanyang galit na hitsura ay lubos na sumasalungat sa kanyang dating mabait na kilos. Nang malapit ng makipaglaban si James, nabasag ang selyo ng Historial Palace pagkatapos ng malakas na pagsabog. Ang dalawang Path Protector ay lumitaw sa itaas ng palasyo, agad na itinulak ang kanilang mga palad pasulong upang i-channel ang kanilang Waltraud power patungo sa porma sayon ni James. Mabilis na hinihigop ng porma sayon ang enerhiya. Matapos mapunan, hinimok ito ni James na mabilis na ayusin ang sarili, agad itong gawing mas matatag at depensiba. Pasasalamat na tumanggo si James sa kanila, at biglang lumabas sa katawan niya ang isa pa niyang kalahati. Sumigaw si Zebinek, anong ginagawa mo, James? Nagbabala si Lilibeth, hindi mo dapat ipatawag ang iyong primordial spirit ngayon. Siya ang second-rank Kylo Rose God of Nothingness. Ang isang banal na nilalang mula sa Health Realm ay hindi maaaring ikumpara sa kanya.
Ngumiti si James sa kanila habang ang kalahati niya ay naging isang tangible body na naglalabas ng Hadoufen lights. Sa isang whoosh, ang pangunahing sarili ni James sa path ay naging isang sword light at itinanam ang sarili sa porma sayon. Kaagad, ang porma sayon ay tila nakakuha ng isang gulugod, na sumabog sa nakasisilaw na sagradong liwanag, at lumawak muli sa pinakamataas na sukat nito. Si Jeffrins, nakampante pa rin sa pagsira sa porma sayon ni James, ay nagalit nang makitang mabilis na nag-aayos ang mga sirang haligi. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bola ng apoy at isang alon ng galit wind sa ilalim ng impluensya ng nakakasilaw na mga ilaw. Ang isang Kylo Rose God ay hindi ganoon k-special. Ang bola ng apoy ay agad na sumabog na may kulay lila gintong apoy na dragon, na sumugod kay Jeffrins ng napakabilis ng kidlat. Itinaas ni Jeffrins ang kanyang kamay at nagpaputok ng Kylo Rose light para mabangga ang dragon. Ang dragon ay umaatungal. Kinain ng liwanag ng K-Lords M gayunpaman isang bugzo ng galit wind agad na sumunod. Kahit na ikaw ay isang Kylo Rose God, kailangan mong mawala ngayon ang hanging galit na sumanib sa dragon, na ginawa itong kulay asul, lila, at ginto. Pagkatapos, ang dragon ay sumugod muli at nilamon ang Kylo Rose light. Boom! Napatalsik ng agresibong dragon si Jeffrins. Pagkatapos niyang pakalmehin ang sarili, itinaas niya ang kanyang ulo. Anong loyal na lingkod ninyong dalawa? Fine, papaalisin ko muna kayong dalawa, tapos ang master nyo. Sumabog si Jeffrins sa nakakasilaw, makulay na liwanag, at lumakas ang kanyang aura. Ang nakakatakot na pressure ay mabilis na kumalat sa kolom, na pinigilan sina Fennec at Hemera, na naging dahilan upang sila ay walang magawa. She roared, "Say it! James is despicable and shameless." Namilipit sa sakit sina Hemera at Fennec sa ilalim ng mapang-ipong puwersa. Gayunpaman, tumanggi silang magbitaw ng isang salita. Kung ganoon, papapuntahin ko kayong dalawa. Ang mga kamay ni Jeffrins ay naging mga kuko, na tinawag ang dalawang nakakatakot na dragon, isang itim at isang puti. Biglang bumaril mula sa kaliwa ang isang nakasisilaw na black and white, purple gold na sword light, na tumagos sa katawan ni Jeffrins ng mabilis na swoosh. Marahas na nanginginig si Jeffrins, sumisigaw sa sakit. Bumagsak sa lupa ang mga dragon na malapit ng susugod. Puff! Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, namumula ang kanyang mga mata sa galit. Tinitigan niya ang sword light na tumusok sa kanya, na naging pangunahing pagkatao ni James ng path, na nakasuot ng puting roba, bago sina Fennec at Hemera. Ang langit at lupa ay may matuwid na enerhiya. Maaari silang magkaroon ng iba't ibang anyo. Sa lupa, ito ay nagiging mga ilog at bundok. Sa kalangitan, ito ay nagiging araw, buwan, at mga bituin. Habang tinatapos ni James ang pangungusap, isang napakalaking black and white, purple gold light ball ang namuo sa kanyang palad, na nagmumula sa nakakatakot na kapangyarihan. Nang makita ang naganap na eksena, mabilis na umatake si Jeffrins. Itinulak niya ang kanyang mga palad pasulong, na nagpakawala ng maraming Kylo Rose lights na may halong nothingness aura kay James. Sabay-sabay na lumipad palabas ang napakalaking black and white, purple gold light ball sa palad ni James, na naging maraming salitang path na bumangga ng husto sa Kylo Rose lights. Boom! Isang pagsabog ang sumabog, nagpapadala ng mga shockwave sa lahat ng direksyon at nabasag ang bagong ayos na mga pader ng formation. Ang halimaw ay umungal, nilalamon ang Kylo Rose lights at ang nothingness aura na pinakawalan ni Jeffrins, na naging dahilan upang siya ay pansamantalang mataranta. Gusto kong makita kung gaano kakalakas, James. Isang gintong tore ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Jeffrins, na mabilis na lumawak habang papalapit ito kay James. Mag-ingat, Master. Umiyak sina Hemera at Fennec, lumukso para harangin ang higanting tore gamit ang kanilang mga katawan. Biglang lumitaw ang isang nagniningning na banal na espada mula sa katawan ni James, na humahanggos patungo sa higanting tore. Boom! Sa isa pang malakas na pagsabog, gumuho ang higanting tore sa epekto. Jeffrins nanginginig muli bilang. Binasag siya ng light ball ni James. Hail Rose Lights at Nothingness.net. Aura, katok siya pabalik. Puff! Isa pang mouthful ang iniluwa ni Jeffrins. Ng dugo, pagkatapos ay itinaas ang kanyang bibig. Magulo ang buhok na tumatakip sa mukha niya.
Pinlit mo akong gawin ito, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Muli siyang pumutok ng nakakasilaw na liwanag, at nagsimulang lumaki ang kanyang katawan sa laki ng bundok. Boom! Nakikita ang napakalaking kamao swinging. Boom! Mabilis akong nag-e-air ni James, dala si Fen 8. At hammer sa langit. Isang napakalaking black hole ang naiwan sa kinatatayuan nila. Sa susunod na sandali, isa pang higanteng kamay ang hamampas sa kanila at hinawakan ang pangunahing sarili ni James sa paat. Natawa si Jeffrins, haha. Ngayong seryoso na ako, kahit isang atake ay hindi mo na kaya. Umalangaw-ngaw ang baliw na tawa ni Jeffrins. Si James, na hinawakan ng mahigpit ng isang higanteng kamay, ay biglang naramdaman ang eksena sa kanyang harapan na umikot at umikot ng marahas. Nang maging matatag ang kanyang paningin, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malawak na universo. Ang hindi mabilang na mga kumpol ng bituin ay mabilis na umikot, nagngangalit na galit, at ang kosmikong hangin na kanilang nabuo ay naghagis kay James sa hindi mabilang na mga eroplano. Para siyang maliit na bangka na naaanod sa maalon na dagat, na delikadong malapit ng masira. Habang nakikipaglaban sa kosmikong hangin ito, kinailangan ni James na palayasin ang hindi mabilang na mga kumpol ng bituin. Siya ay nasa isang delikadong sitwasyon kung saan ang isang pagkakamali ay maaaring mangahulugan ng kanyang kamatayan. Si Jeffrins, ang pangalawang pinakamalakas na Kylo Rose God of Nothingness, ay may pambihirang supernatural powers at maaaring magdikta sa buhay at kamatayan ng kanyang kalaban. Boom! Nagpakawala si James ng isa pang sword light, pinasabog ang paparating na kumpol ng bituin. Pagkatapos, bumaril siya sa langit. 1/3. Sa sandaling iyon, sumigaw si Hemera, hindi mo maaaring hayaang pangunahan kanya sa pamamagitan ng ilong, guro. Kailangan mong humanap ng paraan para malabanan ang kanyang mga pag-atake, dagdag ni Fennec, na nagpabuga ng hangin upang tanggayan ang ilang mga agresibong kumpol ng bituin. Si James, nakasimangot, ay patuloy na winiwagayway ang kanyang mga kamay, mabilis na hinaharangan ang mga kumpol ng bituin at mga bituin na sumalakay sa lahat ng panig. Nakulong niya si Jeffrins sa loob ng pormasayon, ngunit ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bitag ang kanyang pangunahing sarili ng path sa ibang espasyo. Ang labanan ay umabot sa isang deadlock, na ang magkabilang panig ay nakahawak sa isa't isa sa nakamamatay na mga pangyayari. Haha! How does my universe space compared to your formation? Umalangaw-ngaw sa malawak na universo ang masasamang tawa ni Jeffrins. Ngumuso si James, nagdulot ka ng ganoong kalaking eksena at nagpalaki para lang ipagmalaki ang iyong malaking katawan. Jeffrins chuckled, kung iyon lang ang naramdaman mo, tiyak na mapapahamak ka ngayon. Wala akong masyadong pakialam sa kompetisyon sa pagitan ng mga pinili ng mga gawain ng Health Realm. Gayunpaman, kailangan mong ibigay si Frona at ang Kylo Rose Supreme Scepter. Actually, ngayon may isa pa akong gusto. I'd like to keep you to myself. Natawa si Jeffrins, si Frona ay isang mataas at marangal na Diyos, ngunit hindi ako. Kung ano ang gusto ko, nakukuha ko. Walang makakapigil sa akin. James kicked away a star and sneered, so you're attracted to me and want me as your cultivation partner. Jeffrins chuckled, smart, very smart. Since a peaceful negotiation is out the window, there's no need for pretenses. I'll offer you two choices. Una, ibigay mo si Frona at ang Kylo Rose Supreme Scepter. Papayagan kitang namumuno sa Health Realm habang si Rhett. Magpatuloy bilang aking Zanado. Kahit walang kabuluhan ng Diyos, maaari kitang bigyan ng pagkakataon na maging kasosyo ko sa paglilinang. Ang iyong iba pang pagpipilian ay upang labanan ang matigas ang ulo at mahuli sa akin. Pagkatapos, ikaw ay magiging aking unang alipin. Nahaharap sa kanyang tahasang pagbabanta, hindi nagalit si James. Sa halip, tumawa siya ng mapang-asar at mayabang. Biglang nagalit si Jeffrins at nagtanong, anong tinatawa-tawa mo? Wala kang karapatang tumawa ngayon. Habang nagsasalita siya, ang universo na nakulong si James ay naging marahas. Hindi mabilang na mga kumpol ng bituin ang Axe, Elnet. Kanilang mga pag-atake, na naglalayong lubos siyang sirain. Kabanata 7369.
Habang tumitindi ang marahas na kapangyarihan, sina Hammer at Fennec, na nagpupumilit na pigilan ang mga pag-atake sa likod ni James, ay muling nasugatan. Si James ay mabilis na umiwas at nag-teleport sa kanila sa kanyang espasyo, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga kamay ng malawak at naglagay ng isang treasures formation. Boom! Ang isa pang nakakasira ng lupa na pagsabog ay sumabog, at ang pagbuo ng tatlong bulaklak ay bumagsak sa ilalim ng pagsalakay ng hindi mabilang na mga kumpol ng bituin. Marahas na nanginig ang katawan ni James, ngunit wala siyang ibang magawa kundi labanan ang sandamakmak na star cluster sa kanyang katawan. Isang pagsabog ang nangyari, at hindi mabilang na mga kumpol ng bituin ang agad na bumalot kay James, na naging sanhi ng mga shockwave na mag-trigger ng isang napakalaking cosmic explosion. Nanghihinayang sinabi ni Jeffrens, sayang. Ikaw ay napakagandang talento, ngunit pinili mong sundan si Frona at tinanggihan ang aking alok na maging aking kasama sa paglilinang. Ang gayong katangahan. Nang huminto ang kanyang mga salita, isang buzzing sound ang lumabas mula sa kinatatayuan ni James. Isang nakasisilaw na Hadouken energy ang sumabog, at ang mga kumpol ng bituin at mga bituin na bumalot kay James ay sunod-sunod na sumabog sa ilalim ng presyon ng isang nakakatakot na puwersa. Lumabas mula sa pagsabog ang isang dagwang figure na nakasuot ng puting damit, gulo-gulo ang buhok, na may hawak na maykantab na mahabang espada. Siya ay bumangon sa hangin na parang isang mapaghiganti, uhaw sa dugo na Diyos. Natigilan si Jeffrens. Ikaw, buhay ka pa. You make me so excited, James. Si James, na basang-basa sa dugo, ay dahan-daang lumingon. Talaga bang tiwala ka na mananalo, Jeffrens? Jeffrens sneered, unless you can break free from my universe's restraints, my victory is guaranteed. Nakalimutan ko ding banggitin na san sinukob ka nagmula. Wala akong tutol kung handa mong sirain ang lahat. Napangisi si James. Let's make a bet. If I break through your universe's restraints, susuko ka. Natawa si Jeffrens, oo naman, pero ang matalo, iabot si Frona at ang Kylo Supreme Scepter kusang loob. Hindi ko rin gustong gawing mahirap ito para sa iyo. Bahagyang tumango si James, saka itinaas ang kanyang banal na espada at pinutol ang kanyang mga daliri. Nabahira ng dugo ng kanyang dugo ang espada, dahilan upang magbuga ito ng maningning na kinang. Ngumisi si Jeffrens, hindi ba yan ang Wuya Demon Slayer sword? Iyon lang ang hindi makakasira sa supernatural power ko. Hindi tumugon si James, patuloy na ibinuhos ang kanyang dugo sa espada upang palakasin ang lakas nito. Samantala, ang anonymous na pangunahing sarili ni James, na matatagpuan sa pinakamataas na punto ng formation, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Bantayan mo ang formation. Babalik ako agad. Bago pa makasagot ang Path Protectors, ang anonymous na pangunahing sarili ni James ay naging swordlight at lumubog sa formation. Nagpalitan sina Zebinek at Lilibeth. Sulyap at nadagdagan ang pagbubuhos ng kanilang Waltraud power sa pagbuo. Isinaaktibo din nila ang 4 na Path Cauldrons sa mga sulok ng formation, kaya dahan-dahan silang umikot. Kabanata 7370. Sa malawak na universo, ang pangunahing sarili ni James ng Path ay nagpatuloy sa pagpapakain sa espada ng kanyang dugo, na pinalakas ang lakas nito. Sa ilalim ng utos ni Jeffrens, hindi mabilang na mga kumpol ng bituin at nebula ang pagbuo ng napakalaking bagyo sa paligid ng pangunahing sarili ni James sa Path. Ang Kylo Lights ay sumanib sa kosmikong bagyo, umalangaw na may kakilakilabot na ugong, na nagbabantang paghiwalayin si James. Jeffrens roared, I don't have time for your games, James. Alam kong hindi ka tatanggap ng pagkatalo. Kung ganoon, maghanda ka para mamatay. Sa galit na deklarasyon ni Jeffrens, ang napakalaking bagyo na nakapalibot kay James ay nagsimulang umatake mula sa lahat ng direksyon. Napakalaking bituin at pla, tulad ng isang barrage ng mga bala, na sumugod patungo sa pangunahing sarili ni James sa Path. Sa sandaling iyon, ang pangunahing sarili ni James na si Path ay nagmulat ng kanyang mga mata. Ang banal na espada sa kanyang kamay ay dumami mula 1 hanggang 2, pagkatapos ay mula sa 2 hanggang sa 4, sa kung ano ang bumubuo ng isang makakapal na porma sayon ng espada sa paligid niya, sinisira ang mga paparating na bituin at pla.
Ang mga marahas na pagsabog ay umalangaw-ngaw sa buong universo, at ang mga shockwaves ay kumalat, na nagwasak sa mga bituin at pla na umuusbong mula sa bagyo isa-isa. Histeryosong sumigaw si Yefrins, "Damn it! Damhin ang galit ng isang Kailoros God of Nothingness." Isang mabilis na lumalawak, nakasisilaw na liwanag na bola ang nabuo sa labas ng cyclone, na lumalaki sa isang nakikitang bilis. Ang enerhiya at aura nito ay umabot sa walang kapantay na antas. Sa gitna ng lumalawak na light ball, lumitaw ang isang magandang figure, matikas na sumasayaw, bawat paggalaw ay puno ng sagradong aura. Lumabas mula sa kanyang katawan ang mga phantom figure na may kapangyarihan at misteryosong aura, na sumugod kay James. Boom! Binasag ni James ang unang phantom figure gamit ang kanyang espada, pagkatapos ay ang pangalawa. Gayunpaman, ang walang katapusang mga pagsalakay ay nanag sa kanya. Sa kabila ng kanyang bilis, hindi niya nagawang palayasin silang lahat. Matapos ang ilang libong suntok, napilitan siyang umatras, umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Magulo at duguan, James. Nakatayong parang mapanghamon na multo sa malawak na mabituing kalangitan. Namumula ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan, bagamat bogbog, ay nanatiling patayo. Ito ang pinakamatinding suntok na natamo niya mula noong mga salita ng Genesis. Umalangaw-ngaw ang boses ni Yefrins. Haha! Isa ka lang langgam mula sa Health Realm, sobra ang pagpapahalaga sa sarili mo sa paghamon sa isang Kailoros God of Nothingness. Dahil gusto mong protektahan ang mapahamak na Frona na iyon, maaari kayong mamatay ng magkasama. Maaagaw ko pa rin ang Kailoros Supreme Scepter pagkatapos kitang patayin. Sa isa pang malakas na sigaw, isang malaking phantom figure na patuloy na sumasayaw ang lumabas mula sa lumalawak na bola at sinuntok si James. Hindi nakaiwas si James sa pagkakataong ito. Sa halip, ngumiti siya nang papalapit ang napakalaking multo. Bago pa siya maabot ng phantom figure, sumabog ito na may dumadagandong na dagandong wala pang kalahating metro ang layo. Ang malakas na shockwaves ay hinaipan ang pangunahing sarili ni James sa path. Bang! Binatukan ni James ang pangunahing sarili ni Path. Sa isang pader, naduduwal at nagsusuka ng dugo mula sa epekto. Siya ay malubhang nasugatan at naubusan ng enerhiya. Gayunpaman, ang kanyang malakas na kalooban. Hinayaan siyang makita ang eksenang nasa harapan niya. Nawala na ang universe restraints ni Yefrins. Hinati ni James Hadoufen Energy ang kanyang napakalaking katawan sa loob ng formation sa kalahati. Kanya, mabilis na tumagas ang liwanag, na pagkatapos ay hinihigop ng porma sayon. Kawalang halagang aura at Kael'Orna. Kabanata 7371. Sa isang kislap ng liwanag, umalangaw-ngaw mula sa loob ng formation si Yefrins. Hindi. Imposible. Paanong ang isang historical being lang mula sa Health Realm ay masira ang aking universe bondage at masugatan ang aking Kailoros body? Habang bumababa ang kanyang boses, isang nakakasilaw na pagsabog ng makulay na liwanag ang kumislap, at si Yefrins ay marahas na pinalayas mula sa porma sayon. Nalantad siya, kitang-kita pa rin ang kanyang walang kamali-mali na kagandahan at ethereal allure sa kabila ng kanyang dumudugong labi at maputlang mukha. Si Yefrins ay umubo ng dugo at itinaas ang kanyang ulo bilang pagsuway. She glared at James pangunahing sarili ng Path, na nakahiga slump sa pader ng formation. You aren't capable of this. It could not be you. Natalo ako ng iba. It must be Frona. Ginamit ka ng kaawa-awang asong iyon para gambolain ako, pagkatapos ay naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake sa aking Kailoros body. That must be it. Siya lang ang nakakaalam ng vital point ko. She's such a despicable, shameless, and vicious hypocrite. Sinadya niyang tumawid sa Zyrisha Gate, pinaniniwalaan kaming hamina ang kanyang lakas para maakit tayo sa Health Realm. Pagkatapos, nakipag-alyansa siya sa iyo at dinala tayo sa kanyang bitag. Napakatusong plano, Frona. Ang isang taong kasing sama at taksil na gaya mo ay hindi karapat-dapat na maging pinuno ng Kailoros Supreme at ng Destiny Sect. Panunood sa kanyang outburst, ang pangunahing sarili ni James ay biglang tumawa ng may kumpiyansa na parabang siya ang nanalo na walang awa na kinukot siya ang natalo. Umungol si Yefrins, sa tingin mo ba ay nanalo ka na?
Kahit basagin man ni Frona ang aking Kyloros body, may lakas pa rin akong patayin ka. Bigla siyang tumayo at nag-wave ng kamay. Isang sword light na puno ng makapangyarihang nothingness aura ang lumitaw sa kanyang kamay. With a fierce expression, nilapitan niya ang pangunahing sarili ni James sa path. Hindi ka na makabangon ngayon at wala kang silbi. Sa tingin mo ba ay may pakialam si Frona sa buhay mo? Ginamit ka lang niya para pigilan ako. Mula sa pagbabalik sa Xanadu Realm. Ngayon na ang kanyang layunin ay isa ka lang itinapon. Nakasangla. Nilapitan ni Yefrins ang pangunahing sarili ni James na si Path, pinaikot ang kanyang matalas na espada na parang baliw. Siya ay tumawa ng tapang, ang iyong porma sayon ay isang mahusay na hola para sa iyong sarili. Maaaring mailigtas ka ni Taiyi at Yasmina, ngunit pinaalis mo sila at nawala ang iyong tanging pag-asa na mabuhay. Gusto kong tandaan mo na ang pagiging alipin ng iba ay hindi nagtatapos ng mabuti. Itinaas ni Yefrins ang kamay at itinutok sa ulo ni James. Gayunpaman, bago ito lumapag, pinigilan ito ng isang misteryosong puwersa. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, nagdilim ang ekspresyon ni Yefrins. Gusto mo pang lumaban? Tapos ka na ba sa performance? Isang malakas at marilag na boses ang nagmula sa kanyang likuran. Nagulat si Yefrins, nakaramdam ng panginginig. Kanyang gulugod. Yun ba? Volume ine ni James. Ngunit ay, nasa harap ko siya. Bingit ng kamatayan. Nang sinubukan niyang umatake muli, ang espada sa kanyang kamay ay mabilis na natangay ng napakalakas na puwersa. Kabanata 7372. Hindi dapat paglaruan ng mga bata ang mga matutulis na bagay. Baka masaktan mo ang sarili mo kapag hindi mo ito hinahawakan ng maayos, nanunokso na boses mula sa likuran ni Yefrins. Dahil sa gulat ay napalingon si Yefrins at agad na kinilabutan. Napaatras siya, nahulog sa pangunahing sarili ni James sa path. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala, nanginginig ang maganda niyang pisngi sa takot na parang nakakita ng multo. James! Paano? Umalis ka sa akin. Hindi mo ako matatalo at ngayon gusto mo akong patayin sa pamamagitan ng pag-upo sa akin. Nagprotesta ang pangunahing sarili ni James sa path. Mabilis na tumayo si Yefrins at tumalikod, nakita ang pangunahing sarili ni James na si Path na nakadapa pa rin sa lupa, hingal na hingal. Hindi makapaniwalang bulalas niya, dalawa ba kayo? Paano ito posible? Mula sa kanilang mga aura at kilos, hindi sila mga clone o primordial spirits kundi mga aktwal na pisikal na nilalang. Maaaring maging isang pares ng kambal si James, o nakapaglinang na ba siya ng isa pang pangunahing sarili. Sa sobrang gulat ay napatingin siya sa nakaupong si James sa likuran niya at saka sa nakatayong si James. Ang huli ay buo, puno ng lakas, at nakatingin sa kanya ng may masamang kislap. Napahawak sa baba ang nakatayong si James at nanunukso, kahanga-hanga, halos kapantay mo si Frona. Kaya kitang paglaruan sa loob ng libo-libong taon. Hoy, second me. Dahil grabe ang sugat mo, paano kung kunin mo ang Kyloros body niya? James' main self of Path retorted, outrageous. I'm your second half, born from the righteous path. I'm not evil like you. Iyan ang dahilan kung bakit dapat mong kunin ang kanyang Kyloros body. How could you be my self of Path kung hindi ka pa nakakakuha ng babae dati? Ang pangunahing sarili ni James na si Path ay nag-aalalang sinabi, stop teasing me. I was born righteous. You can do whatever you want, but I will rule the Health Realm. I can't be tainted by evil. Pero may asawa na ako at hinding-hindi namang hahawakan ng ibang babae. Loyal ako sa kanya. Iba na ang kaso mo dahil ikaw ay. James' main self of Path interrupted, I'm also considered your second half. Since Thea's your wife, she's also mine. Bakit sa tingin mo hindi rin ako magiging loyal? Nang marinig ang pagtatalo ng dalawa, si Yefrins, na napagitna, ay galit na galit. Ikaw, nagel-inang ka ng isa pang pangunahing sarili. Ikaw lang. Ang pangunahing sarili ni James ng Path. Putol niya, manahimik ka, hanggal na babae. Bilang Kyloros God of Nothingness, masyado kang malazwa paano ka makakagala sa Health Realm na hubot-hubad. Hindi ba dapat magtakpan ka man lang kahit kaunti? Sino ba ang gusto mong akitin?
Ang kalahati ko ay dalaga na, ngunit isa na akong ama. Marami akong karanasan, at ako ay immune sa tukso. Dahil sa gulat ay napayuko si Yefrins. At sinuri ang kanyang katawan. Nang mapagtantong hubot-hubad pa rin siya, dali-dali niyang tinakpan ng damit. Gayunpaman, pinitik ni James ang kanyang daliri, at tumaya. Sinunog ni Hadufenlight ang kasuotan na malapit ng mabuo. Yefrins fumed, ikaw, walang hiya ka. James sneered, I've already seen everything worth seeing, so what's the point of hiding now? At saka, malapit ka nang magtanim sa partner mo. It would save time to undress. Tinangka ni Yefrins na suntukin si James, ngunit iniwas niya ang pag-atake nito, na pinabalik siya sa mga bisig ng kanyang pangunahing sarili ng path. Si James' main self of path ay sumigaw ng frustrated, anong ginagawa mo? James urged impatiently, magsaya ka sa kanya, tapos ubusin mo ang katawan niya. Makakabuti ito sa ating dalawa, lalo na sa iyo. Kabanata 7373. Nang hindi na hinintay na magsalita ang pangunahing sarili niya sa path o lumaban si Yefrins, binalot silang dalawa ni James ng Hadufen energy. Hindi nagtagal, sampain ang kanyang pangunahing sarili mula sa loob. You're playing dirty. Anong kakaibang amoy na yan? Tumawa si James, dahil pareho kayong walang karanasan, kailangan kong tumulong ng kaunti. Magsaya. Nang matapos siyang magsalita, umalangaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ni Yefrins. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Umalis ka. Pagkatapos, nagkaroon ng katahimikan. Si James ay lumabas mula sa pormasayon at nakita ang dalawang path protector na umaaligid sa itaas ng Historial Palace, na patuloy pa rin sa pag-channel ng Waltraud power ng may malaking dedikasyon. Ang apat na kumikinang na kaldero sa mga sulok ng pormasayon, umiikot at umiikot, ay agad na nakakuha ng kanyang pansin. Yumuko si James, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, salamat. Tumigil sina Zebinek at Lilibeth sa pag-infuse ng Waltraud power at tumangala. Nang makita nila si James, tuwang-tuwa sila. Nagtagumpay ka ba, James? Kamangha-manghang. Gaya ng inaasahan mula sa pinili, ikaw ay tunay na katangi-tangi. Napangiti ng walang pakialam si James sa mga papuri nila. Alam niya na pagkatapos ng kanyang pangunahing sarili ng path ay nilamon ang mga Kailoros. Sinabi ni Rel. Katawan, ang kanyang lakas ay bubuti ng malaki. Pagkatapos nito, mas magiging kumpiyansa siyang makitungo sa dalawa pang Kailoros Gods of Nothingness, Xanthakos, at ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Sa sandaling iyon, isang amethyst gold light ang sumugod mula sa malayong kawalan, na naging Yulia. Agad siyang bumagsak sa harapan ni James. Ang kanyang katawan ay puno ng dugo, maliwanag na malubhang nasugatan, at ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. James, bilisan mo. Kailangan mong iligtas sina Taiyi at Yasmina. Nakulong sila ng Kailoros God of Firmament, Quintinus. Saglit na nagulat sa balita, nagmamadaling tinulungan ni James si Yulia na makatayo. Hindi ba dapat lahat kayo ay naglilinang sa unang 20 bulwagan? Paano ninyo nakilala si Quintinus? Mahinang paliwanag ni Yulia, kami. Nakatagpo ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath at Yeria. Pagkatapos makipaglaban sa kanila, kinailangan naming umatras sa Yaretze Mountains. Gayunpaman, bago kami makahinga, natagpuan at inatake kami ni Quintinus. Sumimangot si James at ginamit ang Hadufen energy niya para gamutin ang mga sugat niya. Bago umalis si James, agad na tumawag si Lilibeth, James. Ang priority mo ay ang pumasok sa Historial Palace at maunawaan ang 49 na Taoism. Hindi ka dapat magambala sa mga walang kwentang bagay. Dagdag pa ni Zebinek, tama siya. Kapag naintindihan mo na ang 49 na Taoism, wala sa mga banal na nilalang ng Health Realm ang makakasama sa iyo. Ikaw ang maghahari, kaya hindi na kailangan. Sumabad si James at mahinahong sinabi, maaaring tama ka. Gayunpaman, hindi ko kailanman gagamitin ang aking mga kasama bilang mga sakripisyo upang bumili ng mas maraming oras para sa aking sarili. Paano ako mag-aaral ng 49? Taoism sa kagaanan habang sila ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Kahit na ako ay tunay na magkaroon ng kaliwanagan,
Ito ay labag sa aking mga prinsipyo. Hindi ang Taoism ang gusto ko, o ang kailangan ng health realm. Pagkatapos magsalita, mabilis na pinahiwa-hiwalay ni James ang kanyang pormasayon at itinago ang apat na kaldero. Sa susunod na sandali, nag-transform siya sa isang sword light at sumugod sa Yaretzi Mountains. Kabanata 7374. Sa Yaretzi Mountains, na matatagpuan sa kanlurang hangganan ng Wuya Palace, inilatag ang kanlurang hadlang na nagpo-protekta sa buong palasyo. Ang lugar ay nababalot ng mga ulap at ambon, na lumikha ng isang malawak at marilag na tanawin. Napapaligiran ng mga bundok sa loob at konektado sa dagat ng mga bituin sa kabila. Ang universo ay lumawak at unti-unting naghalo sa walang hangganang kawalan. Sa sandaling ito, sa ibabaw ng isang simboryo sa Yaretzi Mountains, umalangaw-ngaw ang mga historical na sumpa, dagandong, at hiyawan, na may halong ligaw na tawa, na lumilikha ng eksena ng kalunos-lunos na kaguluhan. Sina Marius at Yanni ay binugbog ng hindi nakilala at ikinulong ng isang itim na nothingness aura. Patuloy silang tinatamaan ng kidlat at iba't ibang puwersa. Tiniis nila ang matinding sakit, galit na nagmumura sa isang direksyon. Samantala, sina Mordecai at Dylan ay nagtamo ng mabibigat na pinsala, ang kanilang mga katawan ay puno ng dugo, ngunit sila ay nakatayo pa rin ng mapanghamon. Tinamaan sila ngunit nahirapan silang umakyat muli. Sa kawalan, sina Tai at Yasmina ay nakulong sa loob ng mabagal na pag-ikot ng pormasayon. Ang kanilang mga hubad na katawan ay tinamaan ng kidlat, na nag-iwan ng nakakatakot na mga sugat sa kanila na parang tinamaan ng mga latigo. Nanginig sila, at namilipit ang kanilang mga mukha sa sakit. Si Harper ang may pinakamasama sa grupo. Siya ay hinuberan at inilagay sa isang garapon. Tumaas mula sa ibaba ang nakakatakot na banal na apoy, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Umakyat ang usok habang nasusunog ang kanyang katawan, isang malupit na tanawing pagmasdan. Kabaligtaran ng kanilang kahabag-habag na kalagayan, ang isang lalaki ay masayang tumawa habang siya ay patuloy na nagpapaputok ng mga bowl ang apoy sa garapon, na naging sanhi ng pag-alab ng apoy ng mas malakas. Habang tumitindi ang mga banal na apoy, ang mga sigaw ni Harper ay lalong nababagabag. Ang sakit ay nagpahirap sa kanyang kaluluwa. Yumangay si Tai, halika sa amin, Quintinus. Anong klaseng Diyos ka? Paano ka ba napakalupit? Yasmina cursed, you're a devil. No, you're so vile that even devils would recook in disgust at the just thought of you. Dahan-daang lumingon sa kanya si Quintinus na may nakakatakot na ngiti. Don't worry. Pagtapos ko sa kanya, ay absorb ko siya. Then, it'll be your turn. Pero, to be honest, kahit kayong dalawa, ang mga nilalang na Alcide ay malapit ng perpekto, ang mga makasaysayang nilalang na ito ay bahagyang mas mahusay. Kulang ka sa emosyon at pagnanasa. Medyo nakakatamad makipaglaro sa inyong dalawa. Ang mga makasaysayang nilalang ay higit na nakakaaliw at mahalagang mga kasosyo sa paglilinang. Ikanaway ni Quintinus ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang parang multo na kamay na humaplo sa magandang mukha ni Harper. Tingnan mo ang masakit at nakakaawa niyang ekspresyon. Duda ako na kahit sinong lalaki ay makakalaban sa gayong tukso. At saka, may enchantment siya. Katawan. Isang top-grade cultivation. Mapagkukunan. Simula nung nahulog siya. Ang aking mga kamay, paano ako magsasayang? Ako. Pagkakataon. Haha. Ang kanyang mapagmataas na panunukso ay sinalubong ng galit na galit mula kay Marius at Yanni. Maging sina Tai at Yasmina ay nag-usap dahil sa galit. Tumawa si Quintinus, scream Tayor. Nilalaman ng puso. Iyon lang ang magagawa mo ngayon pa rin. Naaawa ako sa bastos na yun, James. Mayroon siyang napakahusay na mapagkukunan sa tabi niya, ngunit hinayaan niya ang mga ito. Ngayon, aani ako ng mga benepisyo. Haha. Puno ng panunuya, kasiyahan, at kayabangan ang kanyang tawa. Parang kaya niyang kontrolin ang kapalaran ng lahat ng naruroon. Baliw ka, Quintinus. Umungol si Dylan at nagpumigla sa kanyang mga paa pagkatapos, mabilis siyang naging isang sinag at sinugod si Quintinus. Pinunasan ni Mordecai ang dugo sa kanyang labi at umungal, how dare you humihiyate my disciple. The worst case is that we go down together.
Die, you scum. Pagkatapos, agad siyang naging itim na dragon at sumugod kay Quintinus. Kabanata 7375. Boom! Boom! Sa dalawang malalakas na pagsabog na umalangaw sa universo, nabasag ang transparent formation ni Quintinus, na nag-iwan ng dalawang nakanganga na butas. Umikot-ikot si Quintinus, na kanina pa tumatawa, nanlalaki ang mga mata sa gulat. How dare you? Langgam kayo, Arg! Bago siya makatapos, ang pinagsamang pag-atake ni Mordecai at Dylan ay nagpalipad kay Quintinus. Mordecai, Dylan. Sabay na bulalas ni Taihi at Yasmina. Nag-aalala ring sigaw ni Yanni at Marius. Si Harper, na dumanas ng kahihiyan sa garapon, ay sumigaw din ng hysterically, "Nangako kayong dalawa na kukunin akong disipulo." Hindi. Bang! Bang! Sa dalawang kalabog, gumuho ang Mordecai at Dylan kung saan nakatayo lang si Quintinus. Nanginginig ang kanilang mga katawan habang umaagos ang dugo sa kanilang mga labi. 720. Ginamit nila ang huli nilang lakas para sa pag-atakeng iyon. Hindi na maiiwasan ang kamatayan, ngunit wala silang panghihinayang. Sa halip, napalingon sila sa isa't isa at napangiti. Mahinang tinanong ni Mordecai, "Gaano katagal ang ating tunggalian, Dylan?" Lumuwas si Dylan ng isang subo ng dugo, umiling, at nakangiting sinabing, "I lost count. Naalala ko lang ito simula noong una tayong nagkita." Tumitig si Mordecai sa kawalan at sabi niya, "Tama. Palagi kaming persegido sa pagtalo sa isa't isa. Mas pragmatic ka ba, o mas mapagkunwari? Mas matuwid ka ba, o mas matalino ako?" Dylan sneered, "Pero ni isa sa amin ay hindi nag-expect na sa mata ng Wait Arapath, pareho kami. Wala alinman sa amin ay sapat na mabuti o karapat dapat sa kanyang orthodox." Tumawa si Mordecai, "Malamang. Hindi namin inaasahan na kalabanan namin ang isa sa Kailoros God of Nothingness sa kanyang lumang tahanan, na nag-aambag sa kaligtasan at karangalan ng Health Realm." Haha. Malamig na ngumuso si Dylan, "I'm not doing this to protect his orthodox. This is for James." Panunokso ni Mordecai, "Tingnan mo ang bilis mong tanggihan ito. Sino ang nagsabi na ang Wait Arapath ay kumakatawan sa buong Health Realm? Hindi ba ikaw at ako din ang kapangyarihan ng Health Realm?" Mahinang tumanggaw si Dylan, Oo, syempre. Wala na tayong masyadong oras, kaya huwag na tayong mag-away. Ano ang tingin mo kay James?" Kabanata 7376. Si Mordecai ay nagmuni-muni sandali, pagkatapos ay sumagot, siya ay kahanga-hanga. "Yan lang ba ang sasabihin mo?" Nilinga ni Dylan si Mordecai at tinitigan siya ng masama. Humalaklak si Mordecai, "Ano pa ang inaasahan mo? Narinig mo na ba akong pumuri ng isa pa noon? Ni hindi ko pa pinuri ang Wait Arapath." Nagtawanan sina Dylan at Mordecai, bagaman ang mga pag-ubo ng dugo ay sumalubong sa kanilang pagtawa. "Don't die," sigaw ni Harper sa dalamhati, umiling-iling. Malapit nang dumating si James. "Ililigtas niya tayo at pagagalingan ka. Sigurado ako." Nagpalitan ng mga tingin sina Mordecai at Dylan, nakangiti na may pakiramdam ng ginhawa. Sinabi ni Dylan, paumanhin, "Hindi kita matatanggap bilang aking disipulo. Mayroon na akong isa, at prinsipyo ko na huwag nang kumuha ng isa pa." Umiling si Harper, tumulo ang luha sa kanyang mukha. "Kahit na, ikaw ang aking Panginoon. Pareho kayong." Marahan na tumawa si Mordecai, ang babaeng ito ay walang malasakit sa panlabas na anyo ngunit maraming problema. Pagkatapos ng pagsubok na ito, sana ay makahanap siya ng kapayapaan at sumulong. Tinaasan niya ang kanyang boses at sinabing, "Dahil kinilala mo ako bilang iyong Panginoon, kung gayon tatanggapin kita. Sa kasamaang palad, wala akong maituturo sa iyo. Gayunpaman, mayroon akong regalo para sa iyo." Isang makinang na liwanag ang lumitaw mula sa katawan ni Mordecai, na naging isang gintong butil. Dahan-dahan itong lumutang patungo kay Harper. Tiniis ni Harper ang sakit na dinaranas ng kanyang katawan at napasigaw siya sa matinding paghihirap, "Guro!" Mabilis na lumubog ang gintong butil. 2/3. Ella. Sa noo ni Harper. Ang kanyang katawan ay sumabog na may nakasisilaw na mga ilaw, na agad na pinapatay ang banal na apoy sa loob ng pitsil. Sumigaw si Harper, "Master!
Nang sandaling iyon, namimilipit si Mordecai sa sakit. Mahinang inabot ni Dylan, "Let's make amends." Si Mordecai, na nanginginig sa sakit, ay iniabot ang kanyang kamay kay Dylan. Nang magkadikit na ang kanilang mga kamay, isang banal na letigo ang bumaba mula sa kawalan. Snap! Ang mga letigo ay pumutok ng malakas, naputol ang kanilang mga kamay sa paghawak nila, na naging sanhi ng pag-spray ng dugo. Hindi. Napasigaw si Harper sa takot. Naghiyawan sina Yani, Marius, Tai, at Yasmin habang nakatingin sila sa malayo. Mga langgam. How dare you ambush? Ako. Kasuklam-suklam. Quintinus. Net. Muling lumitaw na may kumikinang na letigo sa kamay. Sa gitna ng kaguluhan, Mordecai at Dylan, sa kabila ng kanilang pinutol na palso, inabot ang kanilang ang iba pang mga kamay sa isa't isa sabay. Higit pa, itinaas ni Quintinus ang letigo upang muling hampasin, ngunit sa pagbaba nito, isang kislap ng amethyst gold light ang hamarang dito. Ang hindi inaasahang intervention. Natigilan ang lahat. Sa sandaling iyon, isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na naglalabas ng amethyst gold light ang tumayo sa pagitan nina Mordecai at Dylan, mahigpit na hinawakan ang letigo sa kanyang kamay. Kabanata 7377. Si Quintinus ay nag-init sa galit pagkatapos ng ilang sandali ng hindi paniniwala. Sinusubukan mo bang magrebelde, Quintus? Pakiusap, hayaan silang magkasundo. Quintus stood defiantly, hindi nasunod sa Neuron. Sa halip, siya ay may determinadong tingin, na handang harapin ang kamatayan. Ngumisi si Quintinus, "Ha! You're a nobody. How dare you speak in my presence? Masyado ba akong naging mabait sa'yo? Umalis ka na kung matino ka." Sinubukan niyang kunin ang kanyang letigo, ngunit hinawakan ito ni Quintus ng matatag at matatag, handang harapin ang anumang kapalarang naghihintay sa kanya. Namula ang pisngi ni Quintinus sa galit. "Very well. Since you wish to die with them, I'll gladly oblige." Sa isang mabilis na paggalaw, nilaslas niya ang kanyang kanang kamay, at ang Kyloros lights na may halong nothingness aura ay nagtipon upang bumuo ng isang napakalaking berdeng dragon. Ang dragon ay sumugod patungo kay Quintus, ngunit nanatili siyang matatag sa pwesto. Isang nakasisilaw na amethyst gold light ang lumabas sa kanyang katawan at sinalubong ang ulo ng dragon. Boom! Ang shockwaves mula sa kanilang sagupaan ay tumama sa lugar, na umalangaw-ngaw maging sina Tai, Yasmina, Harper, Yani, at Marius. Mapapasabog na sana sila ng napakalaking puwersa kung hindi dahil sa Xyloria treasure ni Quintinus na nakakulong sa kanila sa lugar. Habang nagulat sila sa puwersa, lalo silang hindi makapaniwala na nasaksihan ni Quintus ang matapang na pag-atake mula sa isang Kyloros god. Na-curious sila kung kailan siya naging malakas. Sa kawalan, ang dragon at amethyst gold na ilaw ay nasa deadlock, ni nagbubunga ng 1 pulgada. Kumukulo sa galit si Quintinus. "Ikaw na taksil na cur. Binigyan ka namin ng kapangyarihan na huwag tumalikod sa amin. How dare you resort kindness with betrayal?" Inangat ni Quintus ang kanyang ulo at tumawa, "Ungrateful. Hindi mo ba ako binigyan ng kapangyarihan na gamitin ako laban kay James? Gayunpaman, hindi mo napansin ang katotohanan. Na isa rin akong nilalang ng Health Realm. Higit pa rito, bahagi ako ng unang batch na nagrebelde laban sa Wait Arapath. Matagal na kaming nagtago ni Quinton, naghihintay ng pagkakataon na baligtarin ang hindi makatarungang utos na ito at bigyan ng pantay na katayuan ang lahat ng nilalang ng Health Realm." Tumalim ang titig ni Quintus habang ipinagmamalaki niyang sinabi, "Hindi natin maisasabates ang malaking pagbabagong ito ng mag-isa, ngunit sa kabutihang palad, ang ating kaharian ay biniyayaan ng talento. Sa kanila, si James ang naging pinakamalaking pag-asa natin. Ang lumaban sa kanya ay pagtataksil sa aking mga hangarin at pangarap." Sinaman siya ng tingin ni Quintinus. "Ikaw bastos." Inagaw niya ang kanyang letigo at itinulak ang kanyang palad pasulong, naglunsad ng panibagong pag-atake. Boom! Bago makaiwas si Quintus, tinamaan siya ng pag-atake mula sa langit. Sina Mordecai at Dylan, na sa wakas ay magkahawak kamay, ay nagpalitan ng isang matatag na tingin. "Si James ang huling pag-asa natin. Talaga.
I'll sacrifice anything for him. Ang dalawa ay nagpakawala ng dagandong bago sinisingil ng buong lakas si Quintinus, na nagpasabog sa isang napakalaking pagsabog. Ang pagsabog ay nagkalat ng dugo at laman, na bumabalot kay Quintinus sa isang pulang-pula na ambon na pumuno sa hangin. Kabanata 7378. Sa isang hiyawan, si Quintinus ay nabalot ng pagsabog. Ang kanyang Kailoros lights ay sumiklab, nagniningning sa dugo at laman. Ang pagsira sa sarili ni Mordecai at Dylan ay lubhang nasugatan sa kanya. Ang kanyang katawan ay puno ng mga butas at lubhang nanghina. Umubos siya ng ilang subaw ng dugo, sa kagalit na iniangat ang ulo. Kayong mga langgam, huwag kayong magkunwaring bayani sa harapan ko. I'll fulfill your death wishes. Ibinuko niya ang kanyang mga kamay at nagpatawag ng 9 na banal na kutsilyo sa paligid niya. Inikot nila siya, na naglalabas ng nakakapanghinayang aura. Swoosh! Ang isa sa mga banal na kutsilyo ay diretsyong pumutok kay Quintus ngunit napalihis ng amethyst gold light sa kanyang katawan. Si Quintus ay pumailan lang sa langit, ang kanyang magulo na buhok ay bumalangkas sa kanyang mabangis na determinasyon habang pinangangalagaan niya sina Harper, Tyee, at Yasmina. Naglagay siya ng nakakasilaw na liwanag na hadlang upang protektahan sila. Tumango si Quintinus, ang lakas mo ay tumaas ng husto. Sige, sisimulan ko na sa iyo. Ang kanyang 9 na banal na kutsilyo ay bumaril pasulong, umaatake sa light barrier. Boom! 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 Nagawa ni Quintus na harangan ang pag-atake gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit siya ay malubhang nasugatan sa proseso, nag-spray ng dugo sa lahat ng dako. Puff! Nagluwa si Quintus ng isang subaw ng dugo, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sumigaw. Tinatrato ka ni James na parang pamilya nang iniiwasan ka ng lahat ng iba pang mga banal na nilalang. Binigyan ka niya ng isang bagong buhay. Tatayo ka ba habang ang kanyang mga kaibigan ay nahulog sa mga kamay ng kaaway at ginagamit upang banta siya? Ang kanyang dagandong ay umalingaw sa kawalan, dahilan para manginig ang lahat sa gulat. Biglang tumawa si Quintinus. Nabaliw ka yata sa pambubugbog ko. Sino sa tingin mo ang magliligtas sa'yo? Arg! Bago pa man siya matapos magsalita ay may kumislap na lilang pulang ilaw sa likuran niya. Sa sumunod na segundo, natumba siya sa lupa sa pamamagitan ng isang sipa. Ang lilang pulang liwanag pagkatapos ay winalis ang 9 na banal na kutsilyo. Sa isang iglap, ang liwanag ay nag-transform sa isang gwapong lalaki na may matipunong pangangatawan at tuwid na pulang buhok. Tyee, Yasmina, Yanni, at Marius. Natigilan sila nang makita ang lalaki. Maging si Harper na hanggang ngayon ay pinahihirapan pa rin sa loob ng garapon, nanlaki ang magagandang mata sa hindi makapaniwala. Morgoth. Pinisil ni Morgoth ang kanyang mahabang pulang buhok. Lumingon si Morgoth kay Harper at nagtanong, I was quite dashing, wasn't I? Matapos ang isang maikling pagkabigla, iniluwa siya ni Harper. Nairita si Morgoth ngunit hindi nakipagtalo sa kanya. Sa halip, hinawakan niya ang kwelyo ni Quintus at kinaladkad papalapit. Why the hell did you expose me? I was hiding perfectly, but you had to yell for me. Hindi ba masama ang pakiramdam mo? Huminga ng malalim si Quintus at nakangiting sinabi, I was bet on how genuine your friendship with James was. I believed you will step in to help him. Napakamot sa ulo si Morgoth at frustrated na sinabi, baka magalit pa si James sa akin. Dahil ayaw niya akong pakialaman, hindi ko na rin siya sasamahan. Pagkatapos, tumingin siya kay Harper at sinabing pilyo, gayunpaman, may isang tao dito na gusto ko. Kung sino ang humipo sa kanya ay haharapin ako. Kabanata 7379. Itinulak si Quintus palayo, sumigaw si Morgoth na may nakakatakot na aura at sumigaw, Hoy Quintinus! Naaalala mo ba ako, scum? Si Quintinus, nakakabangon lang mula sa lupa, ay dumilat sa kawalan. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ni Morgoth, ang kanyang galit ay agad na napalitan ng takot. Nihilos. Ikaw. Napalingon siya sa gulat, kinusot ang mga mata na para bang nakakita siya ng imposible. Gayunpaman, nang ibinalik niya ang kanyang mga mata kay Morgoth, nakumpirma niya ang kanyang pinakamasamang takot.
Sa sumunod na segundo, ang demonyong sibat ni Morgoth ay tumusok sa kalangitan. Sa takot, si Quintinus ay nagbagong anyo ng isang sinag at tumakas. Sa isang putok, tinusok ng demonyong sibat ang lugar kung saan nakatayo lang si Quintinus ilang sandali ang nakalipas. Dahil nalampasan ang target nito, nanginginig ito at naglabas ng matalim na hagong. Natahimik ang buong eksena, malinaw na naririnig ang bulong ng simoy ng hangin. Si Taiyi, Yasmina, Yani, at Marius ay natigilan sa biglaang pangyayari. Si Quintinus, na nagpahirap at nagpahiya sa kanila, ay tumakas nang dumating si Morgoth. Nakakatakot kaya ang lakas ni Morgoth na kahit isang Kailoros God of Nothingness ay natakot. Gayunpaman, ang aura ni Morgoth ay tila katulad ng kay Quintus. Nakatakas siya ng ganun-ganun lang. Tanong ni Quintus, natatakpan ng gulat ang mukha niya. Mayabang na sabi ni Morgoth, nagpakita ako. Siyempre, tatakbo siya. Takot na takot siya sa narinig ko lang ang boses ko o naramdaman ko ang presensya ko kung ito ang nakaraan. Sigh. Sobrang tagal na nung huli akong lumabas sa Xanadu Realms Void World. Naging mayabang ang mga tanga. Napatulala si Quintus ni mga salita ni Morgoth. Ang una niyang plano ay napigilin ni Morgoth si Quintinus hanggang sa dumating si James. Akala niya ito na lang ang pagkakataon nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling natakot ni Morgoth ang kanilang kalaban sa ilang salita lang bago pa man lang sumingit si James. Lumingon si Morgoth sa lahat ng natrap at sinabing, hindi mo na kailangang hintayin si James. Dahil nandito na ako, malinaw na hindi siya magpapakita. Ngayon, kailangan mong sundin ang utos ko. Dumura si Harper, magpakalinaw ka, demonyo. Makuha. Napabuntong hininga si Morgoth. Isn't it clear enough? Magpapakita na sana siya ngayon kung gugustuhin niya. Sadyang pinilit ako ng skimmer na iyon na pumili. Natigilan ang lahat sa kanyang revelasyon. Sige, sapat na ang usapan. Sa utak mo, imposibleng maunawaan. Lumipad si Morgoth sa harap ni Harper at sinabing, oh. Hinuberan kanya at ikinulong sa loob ng banga. Sok. Kasuklam-suklam talaga siya. Bigla siyang umungal sa kawalan, how dare you lay hands on my woman? Just you wait. I'll turn you into a spittoon or chamber pot. Ang kanyang deklarasyon ay umalangaw-ngaw sa buong kawalan, umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Lumapit muli si Morgoth kay Harper at pilyong sinabi, papalabasin kita kung purihin mo ako ng kaunti. Kabanata 7380. Tinitigan ni Harper si Morgoth nang walang pakialam, tumangging magsalita. Bulong ni Morgoth, halika. Konting-konti na lang para gumanda ako. Isa ka sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinili kong magpakita. Kung hindi, nalalamunan ko ang isang Kailoros God of Nothingness. Malungkot na ipinikit ni Harper ang kanyang mga mata. Ang kanyang karaniwang alindog at walang pigil na ugali ay naglaho na. Sa sandaling iyon, hindi na siya bastos at mapaglarong sarili. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Morgoth. Ikaw. Malungkot na sinabi ni Harper, isinakripisyo ng aking mga amo ang kanilang mga sarili upang pigilan ako sa higit pang kahihiyan. Nagulat si Morgoth sa kanyang sinabi. Napabuntong hininga si Quintus at sinabing, nagsagawa ng napakalaking sakripisyo sina Mordecai at Dylan. Kumunot ang noo ni Morgoth at nagtanong, sinisisi mo ba ako kung bakit hindi ako kumilos ng mas maaga? Binuksan ni Harper ang kanyang mga mata at mariing sinabi, nangangako akong maging alipin ng sinumang makahuli sa Kailoros God of Firmament, si Quintinus. Susundin ko ang bawat utos at babayaran ko ang kabutihan ng aking buhay. Gusto kong parangalan ng mga sakripisyo ng aking mga amo para sa akin. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ni Morgoth, Quintus, Taiyi, Yasmina, Marius, at Yani. Ang nasabing isang solemna na panunumpa ay kumakatawan sa isang pinakamataas na antas ng Pangangaso Order. Ginamit niya ang kanyang buong kinabukasan bilang gantimpala para tugisin ang isang Kailoros God of Nothingness. Ito ay isang hindi pa nagagawang gawa na hindi pa nangyari noon. Tanong ni Morgoth, seryoso ka ba? Isang kaluluwang bandila ang lumabas sa kanyang katawan at itinayo ng isang haligi ng liwanag. Ang kanyang panunumpa ay malinaw na nakadisplay sa watawat, bawat salita ay nabuo na may kaunting kaluluwa. Si Morgoth ay pumailan lang sa langit ng wala.
Pag-aalangan at hinawakan ang watawat na parang natatakot na may ibang umangkin dito bago siya. Tatanggapin ko. Papalitan ko ang pangalan ko kapag nabigo akong mahuli si Quintinus. Matapos makuha ang watawat, naging kulay lila pulang ilaw at pinalaya si Harper mula sa garapon. Pagkatapos, sumugod siya sa light cage para pakawalin sina Taiyi at Yasmina. Pinalaya din niya sina Yani at Marius sa kanilang mga bitag. Matapos mapalaya, ang grupo ay nagtaas ng kanilang mga ulo at tumingin kay Morgoth ng may pagtataka. Sa sandaling iyon, nakaupo si Morgoth na naka-cross-legged sa kalangitan. Napapaligiran siya ng apat na kayamanan, isang kaldero, isang gintong singsing, isang kakaibang itim at puting tore, at isang makulay na kutsilyo. Habang umiikot sila sa paligid niya, bumuhos ang napakaraming nothingness aura at innate energy kay Morgoth, dahilan para lumipad ang kanyang pulang buhok at umunlad ang kanyang purple-red light. Ang kanyang aura ay lalong lumakas at nakakatakot, na nagpang-inig maging sina Taiyi at Yasmina. Tanong ni Yani, ito ba ang parehong Morgoth na kilala ko? Bakit parang iba siya? Content Bell Zero Angst Naive, El Rama. Org. Huminga ng malalim si Taiyi at nagpaliwanag, hindi na siya Morgoth. Siya na si Nihilus. Naguguluhang tanong ni Marius, Nihilus. Ano iyon? Ipinaliwanag ni Yasmina, ang Nihilus ay hindi nakatali sa anumang mga patakaran ng Taoism. Siya ang pinaka-nakakatakot na pumatay sa Xanadu Realm at ang pinakamasamang Diyos na Xyloria. Siya ay dating isang pag-iral na nagpang-inig sa takot sa lahat ng Kale Rose Gods of Nothingness.